Yan, sa inyong mga ministry, sa inyong mga churches, sa inyong mga ginagawa, o ano man yung mga leadership role na kampanya ninyo. I want you to apply those kind of things. Yung sinabi nyo, wonderful, loving, selfless. Actually, kapag sum up ko yung mga sinabi nyo, I can see visionary, si Jesus Christ, visionary siya, submissive, yan yung mga hinahanap sa isang leader, then na-share nyo, natakal nyo, nabanggit nyo yan, that I want challenge you, it's now time to apply, gawin nyo. Wag lang sana dito, wag nyo lang sinabi, but gawin nyo na, di ba? Yung pangatlo, yung letter C, tinawag. Alam, naintindihan ni Jesus Christ yung kanyang calling, tinawag. And I want you also to understand kung bakit ka nandito, dahil tinawag ka ng Panginoon. Hindi ka basta-basta, hindi ka just, ha? Kaya nandito ka, may dahilan yan. Kaya tinawag ka ng Panginoon, kaya gawin mo ngayon yung pagiging yung leader, being humble, bilang visionary, submissive, loving, yung na-share ng group 2, yung sa kanyang Joel, yung loving, di ba? We should be loving. Ano pa yung pangalawa, yung letter is God-centered. Diba, nakasentro pala sa glory ng Panginoon yung gagawin natin. Hindi nakasentro sa'yo. Ikaw yung leader, pero hindi pala nakasentro sa'yo. Nakasentro kay God. Letter F, devoted. Dapat nag-devoted siya. Diba? Lagi kang nagsasalok ng inyong kalakasan sa Panginoon. You see, you have devotion, you have the priority, your heavenly Father, parang si Jesus ka sa kanyang Ama, ikaw din, mag-replenish ka, mag-refill ka sa presensya ng Panginoon. So letter G, you have to be discerning. Diba? Isang leader, dapat discerning ka. Dapat you are discerning. Ano bang ibig sabihin ng discernment? Kaya nga dapat tutok ka sa word, mamaya yun din yun. Dapat tutok ka sa word kasi para alam mo kung ano yung mga false teaching, yung mga hindi dapat para sa tupa, para sa inaalagaan mo. Paano pala pag may nakapasok sa inyo na false teacher? False teachings pala. Hindi, nagwasak-wasak na kayo. So you have to be discerning. Yun ang ibig sabihin ng discernment. Sa letter H, ano bang ibig sabihin? Be an example. Yung sinabi nyo kayo na, be an example. Di ba? Hindi lang preach ng preach. Dapat example ka din. Letter I, grounded ka dapat sa word. Grounded sa word of God. Letter J, yung sinabi kanina, selfless, sacrifice, selfless ka dapat. Kasi alam mo, as a leader, may mga time na mag-sacrifice ka, selfless ka. Minsan, i-pray mo na lahat-lahat ng mga members mo. Tapos ikaw, Lord, bless me. Amen. Sabihin mo na lang. Pero sa kanila, nagsimula sa kanilang pamilya, mga kapatid, pero ikaw, sinabi mo para sa sarili mo, Lord, thank you. Bless me. Finish, di ba? See? Selfless. But again, of course, you should know your priority. Next one, letter K, integrity. Dapat may integridad ka in front of God. Pinoprotektahan mo lalo kung sino ka sa mata ng Panginoon. Sa mata ng tao, minsan, yung reputasyon mo, pero hindi mo na alalahanin yan. Ang importante, okay ka sa mata ng Panginoon. Letter L, yung letter A, yung last one, para sa mga group 4, yung letter L, Jesus knew how to act decisively. Ganun pa lang leader, dapat decisive ka. Diba? So, kailangan mo ng wisdom sa Panginoon. And when you think, when you decide, you don't just decide na I. Remember, you are now a leader. So you have to think we, because you are now a team. You are now part of the team. Alright? Tutuloy po natin to next time. But once again, I want to thank you so much sa bawat oras ng bawat isa. God bless everyone sa ating pag-aaral. The more, sana more pa, no? Let's continue to keep growing sa ating leadership skill. Let's continue to keep growing sa pag-lead ng Panginoon para sa atin. God bless you and see you next time. Goodbye everyone. Thank you so much. God bless you po. Thank you po.